Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan nating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Angelo Leo na may hawak sa IBF World Featherweight title kontra sa rank 1 sa ranking na si Tomoki Kameda. Fight schedule May 24, 2025. So bukas na po ito. Nagaganapin sa Intex Osaka, Japan. Sa bakbakan na ito tayo po maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan naging liyamado, saan naging lihado itong dalawang maglalaban. Inayahin ko rin po kayo na panoorin ang buong video. Comparison, prediction, fight analysis. Mahalaga po yan, lalo na sa mahilig tumalpak. Na kung saan, bago kayo makapagdesisyon, bago kayo pumabor sa aking prediction, inyo din mo ng matimang-timbang mga idols. Kung alin ba ang mas mabigat. Alin ba ang mas sa tingin niyo may malaking chance sa panalo. Oo. So sa madaling salita, malaya kayo makapagdesisyon. Na pwedeng pumabor kayo sa prediction ng Dong Sports PH, pwede rin hindi. Okay. Bago naman natin ito simulan para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating muting channel, inanyahan ko po kayo na sana supportahan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumubaybay dito sa ating muting channel, taos puso po ako napapasalamat sa inyong lahat. Wala pong Dong Sports PH kung wala rin po kayo mga idols. Kaya naman, hindi na natin ito patagalin pat simulan na natin. Dahil magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin tatalakayin ang mga background dito sa magkabilang panig. Mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan po ang ating gagamitin referensya, doon naman po sa ating gagawing comparison. Unahin natin ang sa panig ng challenger, Tomoki Kameda. Bilang isang professional boxer, si Kameda po ay may impresibong kartada. 42 wins with 23 wins coming by way of knockout, may 4 na talo. Ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang 4 na pagkatalo, sa puntusan lamang ito natatalo. May edad na 33 anyos at ang height 5 foot and 7 and a half inches. Reach 67 inches. Orthodox ang stance. Ang count ratio 54.76%. Last fight August 24, 2024. Nakasagupa si Lerato Jamim. Noon saan yan ay isang rematch na lamang. Noong una natalo itong si Tomoki Kameda ni Lerato by split decision, ngunit dito po sa huli nilang paghaharap, which is last fight na po ni Tomoki Kameda bago mapalaban kay Angelo Leo, na ipanalo ni Kameda ang laban by split decision din. So 1-1 na sila mga idol. Experience o karanasan ni Tomoki Kameda. Mga idols, noong 2013 nag-world champion ito sa WBO sa Bantamweight Division. Matapos yung talunin si Paulos Ambunda. 2014, dinipinsahan na yan. No, dinipinsahan niya ang kanyang WBO kontra naman kay Panya Utok. Which is well-known yan sa mga Filipino boxers. Si Panya Utok. Tinalo yan ni Kameda by 7th round knockout. 2014, pangalawang pagdipinsa ni Kameda kontra Alejandro Hernandez. Panalo by split decision si Kameda. Ngunit noong 2015, nakasagupa niya si Jamie McDonnell. Talo si Kameda by unanimous decision. Sa rematch, talo ulit by decision si Kameda mga idol. Kaya noong 2015, dalawang beses siya natalo. Paiksiin natin ng kaunti ang ating story. 2018, umakyat sa Super Bantamweight Division itong si Kameda. Kinalaban niya si Abigail Medina. Na kung saan pinaglalabanan nila ang WBC interim. Panalo itong si Kameda by unanimous decision. 2019, napalaban si Kameda as a world title challenger. Mandatory kasi nga hawak niya ang WBC interim sa Super Bantamweight Division. Ang nakalaban naman niya mga idol sa kapanahon na yan ay si Ray Vargas. Si Ray Vargas po ang world champion sa WBC noong 2019. Diyan sa Super Bantamweight Division. Na kung saan natalo itong si Kameda by unanimous decision sa laban niya kay Ray Vargas. At pagkatapos noon mga idol, siyempre tuloy-tuloy ang buhay nitong si Kameda. 2024, tumaas si Kameda ng timbang sa division o umakyat sa featherweight division. Nagkasagupa nito si Kevin Villanueva. Manalo siya by referee technical decision. At dagdag na rin natin ang huling laban na si Lerato Jamim. Yan po ang naging laban nitong si
Tamog Kamida sa featherweight division. Kumbaga parang baguhan lang siya sa featherweight division mga idols. So sa skills naman ni Kamida, kung ating pagbabasihan ang kanyang galawan, last fight, pressure fighter brawler style siya. Pressure fighter style, brawler style. So matindi pagdating sa presyuran at lumalaban sa brawlan. Ganon ang kanyang ginagawa. Na kung saan, taglay ang hand speed, power, timing at accuracy. Tapos ang depensa, average, cover, moving, weaving, ganon. Ngunit, pangkalahatan sa kanyang skills, which is hindi lang naman sa huling performance tayo nag-obserba nito. So, boxer puncher ito. Pangkalahatang skills, pressure puncher style, brawler style, defensive style, counter punching style. Mayroon itong si Kamida. May laban po na defensive style siya. Na puro defensive style ang kanyang ginagawa. Boring pero epektibo. So ngayon dadako naman tayo sa durability. Mga idol, hindi po ito basta-basta kasi nga umabot na sa 46 total fights ito na may 4 na talo, natatalo lamang sa puntusan. So may tibay. May tibay si Kamida. Pagka sinasabing may tibay, hindi sa lahat ng pagkakataon po yan mga idol. Nagkataon lamang na masasabi natin may kunat si Kamida kasi nga natalo lang sa pamamagitan po ng puntusan. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon po yan. Lalo na't lumalaban pa ito. Malalaman lang natin ito na talagang makunat o matibay kung ito po ay magretiro na lamang sa boxing na hindi na knockdown, hindi na knockout, ganyan. So doon natin yan malalaman tulad ni Gennady Golovkin. So dito mga idol sa depensa average, may mga openings. So ngayon, sa panig naman ni Angelo Leo. Si Angelo Leo naman po bilang isang professional boxer, may impressive kartada ito. 25 wins with 12 wins coming by way of knockout, may isang talo. Ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanya nag-isang talo, sa puntusan lamang ito natatalo. May edad na 31 anyos, height 5 foot and 6 inches, weight 68.5 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 48%. Last fight, August 10, 2024, Luis Alberto Lopez. Panalo itong si Angelo Leo by technical knockout. Mga idol, sa laban nila kay Lopez, doon nasubok ang tibay din itong si Angelo Leo. Bakit? Dahil isang power puncher si Luis Alberto Lopez, mga idols, sa featherweight division. Walang nag-aakala na may knockout ni Angelo Leo yan. Oo. Noong saan mga idol 60-40 yan dati. Nung sila nagkaharap. Ganon po kalayo ang agwat. Pero this is boxing, anything can happen. Hindi porket mababa ang knockout ratio ay walang kakayamang knockout. Sa laban niya kay Angelo Leo mga idol, katunayan pang-4 na pagdepensa na yan sa kanyang IBF noon. Kaso na disgrasya ni Leo yan mga idol. So ngayon, dadako naman tayo sa experience o karanasan nitong si Angelo Leo. 2020 nag-world champion ito sa WBO sa super bantamweight division mga idol matapos siyang talunin si Tremaine Williams. 2021 first defense nitong si Angelo Leo kontra Stephen Fulton. Doon nakatikim ng talo sa kanunang pagkakataon itong si Angelo Leo by unanimous decision. 2023 tumaas ng timbang itong si Angelo Leo. Umakyat sa featherweight division. Mga nakasagupa si Nicolas Polanco, Mike Plania, Eduardo Baez. Eduardo Baez mga idol, hindi po yan basta-basta. Oo, dating world title challenger din po yan. At kung di ako nagkakamali, parang ito rin yung Eduardo Baez na nakalaban ng yung knockout artist ng anong bansa yon. So yan, bago makaharap kay Alberto Lopez. So ngayon na ako naman tayo sa skills ni Angelo Leo. Boxer puncher din po ito. Pressure fighter style, brawler style, defensive style, counter punching style. Mayroon siya. Noong saan mga idol, pansin ko lang na magaling ito na counter puncher. Oo, magaling na counter puncher. Delikadong suntok nito ang left hook at saka overhand right. Puro counter. Magaling sa counter din ito. May pagka-agresibo. Taglay ang timing. Siyempre kahit paano may diin din ang suntok, power, accuracy, ganun. Sa durability, masasabi nating may tibay din. Isa sa ating basihan, yung laban niya, huling laban kay Luis Alberto Lopez. At sa depensa, average. May mga openings din po itong si Angelo Leo. So ngayon, dadako na tayo sa ating comparison. Sa bansang Japan, yung na pinalaban, so advantage po yan ni Kamida, which is siya ang dinayo ng champion.
Una, crowd advantage sa decision, delikado sa hometown decision, favoritism, politika sa boxing. Itong si Angelo Leo. Oo. Pero dito mga idol, may bawi din si Angelo Leo sa disadvantage na yan. Bakit? Siya ang world champion. Naunsan mga idol, si Angelo Leo ang mabango rito. Posibleng pagka magkaroon lang din ito ng close fighting sa scorecard, pwedeng sabihin ng mga hurado na hindi po naging sapat ang nagawa ng challenger para makapangagaw ng titulo. Pwede ganun din. So, may mga pribilehiyo din na masasabi natin advantage ng kampiyon. Kasi nga siya isang world champion. Magdidepensa sa titulo. So, dyan pa lamang sa sitwasyon na yan, halos 50-50. Ngayon, dadako tayo sa ranking ng BoxRec. Out of 1,819 kamaboksingero lumalaban sa featherweight division, rank 3 si Angelo Leo. Si Tomoki Kameda is rank 19. So malayo ang agwat mga idols. Pero dito po sa ranking po ng boxing scene, especially sa IBF na paglalabanan na titulo, rank 1 si Tomoki Kameda. So karapat dapat na labanan talaga ni Angelo Leo yan. Oo. Rank 1 yan eh. Hindi po basta maging rank 1. Lalo na't ito po ay halos dumaan din sa rankings na lalabanan mo yung mas nakakataas pa sa iyo, ganyan. So ngayon, dadako tayo sa physical na appearance. Unahin natin sa edad. 31 anyos si Angelo Leo, 33 anyos si Tomoki Kameda. Mga idols, pareho na sa prime ang dalawang maglalaban. Height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Ang height nitong si Angelo Leo, 5 foot and 6 inches na may reach na 68.5 inches. Ang height naman ni Tomoki Kameda, 5 foot and 7.5 inches na may reach na 67 inches. Mas matangkad po itong si Kameda ng 1.5 inches, pero bawi si Leo sa reach na kung saan lamang din po siya ng 1.5 inches. Halos 50-50. Ngayon dadako naman tayo sa power. Parehong orthodox ang dalawang maglalaban sa knockout ratio. 48% ang knockout ratio ni Angelo Leo, 54.76% ang knockout ratio ni Tomoki Kameda. So, lamang po sa power si Tomoki Kameda. Na kung saan magagamit po yan. Pwede maging dominante sa laban dahil gamit ang lakas o power. Activity, huling napalaban si Angelo Leo, August 10, 2024. Tomoki Kameda naman, August 24, 2024. So, parehong nasa active status ang dalawang maglalaban. Ngayon, sa eksperyensya, 2 Division World Champion si Angelo Leo. Itong si Kameda naman mga idol, bagamat bigo siya sa laban kontra Ray Vargas, pangatlong division na po niya itong mga idol na magtatangka as a world champion. Oo. Interim lang siya noong nasa Super Bantamweight Division. Ngayon, pangalawang pagkakataon as a world title contender. So may tsansa. So sa ating comparison, so 50-50 sa experience sa uri ng kinalaban, sa narating sa buhay dito sa boxing, halos pareha sila. So ngayon dadako natin sa skills. Parehong boxer puncher. So 50-50. Nakadepende po yan kung paano nila i-execute ang kanilang galawan. Pero dito mga idol, maghayag din po ako ng pagkakaiba sa dalawang maglalaban. Magaling na counter puncher si Angelo Leo. Pero may kabagalan. Si Tomoki Kameda, maliksi, may kabilisan gumalaw. At may butas sa pagka-boxer puncher ng Angelo Leo. Bakit? Hirap ito sa mga maliliksi at hirap sa distansyang suntukan. Samantala itong si Tomoki Kameda, marunong gumamit sa distansya, taglay ang hand speed. At syempre power na rin, timing at accuracy. Although pareho naman sila, pero lamang talaga sa power si Kameda. So, dito mga idol, sa skills is 50-50. Oo, nakadepende kung kaninong diskarte ang mangingibabaw. Kung madalas sa pagka-agresibo nitong si Angelo Leo si Kameda, yun ang tsansa ni Leo na manalo. Or kung sasabay itong si Kameda kay Leo, yun ang kanyang tsansa makapagpatama ng mga matitindi suntok. Pero kung ang gagamitin naman ni Kameda ay ang distansya, doon mahihirapan si Angelo Leo. Na kung saan posible namang mangingibabaw si Tomoki Kameda, lalo na pagdating po sa puntusan. So mahirap na laban ito sa magkabilang panig mga idols. So Kuya Dong Sports Sino Llamado. Alam nyo mga idol, kung wala lang titulo ito, 50-50 lang ito eh. Pero dahil sa kampiyon si Angelo Leo, na kung saan hindi man yan
world champion lang na basta-basta, kasi nga hindi lang sa na-elevate yan, kundi lumaban talaga ito para maging isang world champion. So as a respect, ilagay ko po na may kalamangan ng kaunti si Angelo Leo sa kalagayang siya po ay isang world champion. 55-45 in favor of Angelo Leo, mga idol. Pero doon sa ating comparison sa physical na appearance, halos 50-50 lang po na maglalaban. Kahit sa doon sa sitwasyon ngayon sa laban. Halos 50-50 lang. Lamang, sabi ko nga kanina, as a respect kay Angelo Leo bilang isang world champion, so 55-45 lang po yan kung ating i-convert sa percent. So ngayon, dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Alam niyo mga idols, hindi mga tumbahin tong dalawa, or hindi ba mga knockoutin, kasi nga natalo lang sa puntusan pare-pareho eh. So may tibay to pareho. Pero para sa akin, Angelo Leo by split decision or unanimous decision. Dahil may tibay or may kunat din itong si Kamida. Pero dapat, sa laban na yan, kung nais ni Angelo Leo na manalo, i-knockout niya at all cost itong challenger. Kasi delikado siya sa puntusan. Bagamat, pabor ako na mananalo sa pamamagitan po ng puntusan ang kampiyon, pero yun nga, kailangan niya magtrabaho pa ng husto para makapangumbinsi pa ng hurado. So, para walang pagdidebatihan, ang mga hurado, maging ang mga boxing fans, dapat i-knockout yan ni Angelo Leo kung kaya. Kaya dong sports, manong round kaya posibleng ma-knockout yan Angelo Leo? Late rounds, magsimula sa 10 to 12. Yan po mga idol, ang aking pananaw o prediction sa laban na yan. Ngayon sa panig naman itong si Tamuki Kamida, dahil hindi naman lahat na nagtiwala sa ating prediction sa laban na ito mga idols. Sa panig naman ni Kamida, posible din yan talunin itong si Angelo Leo by unanimous decision, split decision. Nakadepende sa kanya. Nakadepende sa gawin niyang strategy. Kung ang gagamitin niya is defensive style, tulad ng may nakita akong isang laban ito na defensive style, moving around, tapos in and out ang ginagawa, hindi sasabay, kundi ang gagawin lang niya ay pupuntusan itong Mexicano. Yan, pwede niyang talunin sa pamamagitan po ng puntusan itong Mexicano dahil given naman to na ma-knockout talaga pagka mabugbog talaga ng husto. Given kasi mataas ang knockout ratio nitong si Kamida. Oo, nakadepende sa kanya. Nakadepende sa kanilang strategy kung paano nila ito labanan. Paano nila ma-utilize ang pagka-agresibo at ang pagka-matindi sa presyuran, matindi sa inside fighting nitong kanilang katunggalin si Angelo Leo. Nakadepende pa rin sa kanila mga idol ang kanila ikapanalo. Kung sasabay sila, risky. Pero kung hindi nila sabayan yan, pupuntusan nila, may tendency na manalo sa puntusan nga itong Hapon o Japanese fighter. So, nasa kanila po. Noong saan, hindi kataka-taka, hindi kagulat-gulat na mananalo yan. Dahil nasa kanila nga din ang ikapanalo sa laban na yan. Kung gagamitin nila ang distansya. Pero kung sasabay, dahil alam naman natin na warrior din itong mga Japanese fighter, so, doon delikado si Kamida na mapuruhan dito sa laban na yan. Kung sasabay talaga siya. Pero kung ipanatili niya distansya, maging magalaw, huwag lang tatayo basta-basta sa harapan ni Angelo Leo ito, ay mahihirapan si Angelo Leo dyan mga idol. At sana nakita nila yung laban sa pagitan ni Angelo Leo, Fulton, kung paano gumalaw si Fulton para manalo. Which is, sa tingin ko nga, yung distansya talaga ang epektibo dito kasi hirap talaga itong si Kamida sa inside fighting sa tingin ko. Dahil matindi sa bodega si Angelo Leo. Body puncher kasi ito. So wala na, hindi naman pwede mga idol na maging epektibo ang pambubodega mo kung nasa long range. So nasa inside fighting po yan. Oo. Or sa mid range sa suntukan. Pwede ka makapatama sa bodega, sa tiyan, o sa So yun nga. Kaya dito, ang ikapanalo ni Kamida ay ang diskarte nila. Kung paano nila ito labanan. Noon saan, yun nga, isa sa masasabi ko dyan, kung mapanatili ni Kamida ang distansya,
Diyan magkaroon ng problema si Angelo Leo. Nasanhin ng ikatalo din ni Angelo Leo sa laban na yan by puntusan. Kahit sa knockoutan kasi nga mataas ang knockout ratio naman itong si Kamida. So kabang-abang, matinding labanan ito mga idol. Oo, matinding laban talaga ito. Hindi ito laban lang na hindi. Matinding labanan talaga ito. O, mahirap na laban ito sa magkabilang panig. Kung kanino diskarte, kung kanino strategy ang maging epektibo sa laban. Epektibo sa kampo ni Kamida or ang sa kampo nitong si Angelo Leo. Kaya kabang-abang na laban ito, mga idol. At isa pa, additional ko na lang din, parang hindi sanay itong si Angelo Leo na lumabas ng Amerika. Isa yan sa problema din ni Angelo Leo. Una, yung klima ng bansa na papuntahan. Pangalawa, yung paano maka-adapt doon sa lugar na kanyang pupuntahan. Yun ang isa sa problema diyan, mga idols. O sana naka-adapt itong si Leo at sana yung tapang kasi kailangan eh. Kung dayo ka, kailangan matapang ka kasi hindi mo lugar 'yan. Oo. Kaya malaking pagsubok dito sa panig ng kampiyon. Lalo na't ikaw ay dayo, hindi po basta-basta ang mandayo lang, mga idol. Kaya hindi po ito basta. Mahirap ito na laban para po kay Angelo Leo din. Kaya abangan natin, magandang laban din po ito. Bukas na po ito, mga idol. May 24, 2025 na magaganap sa Intex. Sa Intex, Osaka, Japan. Ngayon dito na lamang ito po ang Dong Sports PH. God bless po sa ating lahat.